Yesterday, Sunday, ikinalat ng Office of the Vice President mga pictures ni Vice President Sara Duterte na binibisita ang mga iglesia, hindi iglesia ni Cristo na mahilig mabuo ng numero para sa kanya, para mahilig mag-rally para sa kanya. Kung hindi, obviously mas paniwala siya sa power ng Catholic Church where she belonged. Hindi sa Iglesia ni Cristo, hindi sa Iglesia ni Kibuloy, yung Kingdom of Jesus Christ, at hindi rin sa Jesus is Lord or Joel is Lord movement ni Joel Villanueva, kundi ang Catholic Church. At yun nga, ito kahapon, tulad itong picture, ay bumisita si Sara Duterte sa Immaculate Conception Parish Church sa Puerto Princesa City, Palawan. Yan, ito mga picture na ikinalat ng Office of the Vice President, taimtim ang pagdadasal ni Sara Duterte. Yan, parang pansya, baka habang nagdadasal siya, may photographer pa na tagakuha ng picture niya. Yan, parang pinapakita niya, hindi lang sa atin, kundi sa Diyos, na talagang believer siya. Di ba tayo, di lang mga Pilipino, kundi yung mga ibang tao na may deep faith in any religion, hindi lang Catholic, Muslim, Christian, or Baptist, mas nagiging madasalin tayo kung may problema tayo sa buhay, di ba? Kung meron tayo problema na nakikita na hindi na natin kaya isolve, na kumbaga humanly impossible to solve. Saka tayo, kung sa mga panahon nung time ni Duterte na nasa power sila, hindi mo halos makikita si Sara Duterte sa mga iglesia dahil feeling niya hindi niya kailangan ng Diyos. Feeling niya Diyos siya. Di ba? Sabi ang tatay nga niya, tinawag ang Diyos stupid God. Di ba? Pero ngayon, panay ng picture ni Sara Duterte sa pagbibisita sa mga iglesia. Paano naman, malapit na siyang maaresto sa kasong great threat na pinailan sa kanya dyan sa Department of Justice. So the Department of Justice is clearly now testing the water kung talaga bang meron siya immunity o wala. Kung makalusot yan na great threat na kaso, ang susunod dyan plunder na. Maaresto na siya without bail. Buti pa yan na great threat ay bailable yan. Pero yung susunod dyan, yung malversation of public funds at plunder, non-bailable yan. Ibig sabihin, kahit hindi bago pa siya natanggal sa pwesto via impeachment, via conviction sa impeachment court, pwede na siya makulong. Siyempre, for sure naman, tatakas yan papuntang China. Or baka yung panay pagbisita niya sa abroad, nag-apply na siya ng asylum, political asylum, kagaya ni Harry Roque. Pero malabo pagbigyan siya niyan. Magkuhan lang siya, she will just wait out until kung manalo yung replacement na candidate niya. Pwede si Pulong Duterte, o sino man, mga DDS na nakita niya. Si Robin Padilla na malakas, o si Amy Marcos ba, kasi Marcos rin yan. So, she will just wait out bago siya umuwi. So, sa anong bansa na mag-apply siya ng political asylum. Kaya ginagawa ito ni Sara, yung last recourse niya, magdasal sa mga iglesia dahil nakikita nyo halos wala na siyang nakikita na pag-asa pa man na makakakuha ng judicial relief dito sa impeachment trial. Kasi hindi lang pumapalpak, nakakalat pa yung mga lawyers niya, including today na no less than yung si Gina Acosta ay nilaglag siya. Inamin na, di ba noon nilaglag ni Amy Marcos itong si Gina Acosta. Sabi at saka yung isa pang disbursement officer ng DepEd na sinabi sila yung responsable dito. Hindi naman si Sara Duterte kasi si Sara head of office. Hindi niya imposible na pwede niya ayusin lahat ito. Pero di ba sabi ni Acosta, hindi
Ginawa ko lang lahat ito sa order ni Vice President Sara Duterte, including na i-forward ko yung i-turn over ko yung pera kay La Chica. Wala namang control itong si Acosta kay La Chica. Disbursement officer lang siya. So sabi niya, turn over ko kay Colonel Raymond La Chica na commander ng Vice Presidential Security Group sa order ni Sara Duterte. So kung ganyan may mga laglagan plus na talagang Sara Duterte is really in trouble. Kasi sariling staff na niya na sinasabi contrary doon sa subuan ni Amy Marcos doon sa COA officer para sabihin hindi ang mga disbursement officer ang responsable sa pagkawala ng mga pera ng 512 million. Sabi ni Acosta, hindi ako. Si Sara Duterte kasi siya nag-utos sa akin na mag-withdraw yan pera. Siya nag-utos sa akin, i-turn over yan kay Colonel La Chica. Wala naman akong power para iuwi yan pera. Disbursement officer ako pero hindi ako taga-dala ng pera kung saan-saan pa man. Si Sara Duterte ay ang nag-utos sa akin at pati na yung pag-turn over ng pera kay Colonel La Chica. So as dito sa simula pa lang tayo ng impeachment trial pero durog na talaga si Sara Duterte. So what more kung tatagal pa ito at lalabas pa yung record ng BIR pati mag-testify pa yung mga bank officials, BPI, BDO, kung ano-ano pa man mga bangko, mga 8 bangko yun. So mas lalong madudurog si Sara doon. At to compound the problem, wala pang nagagawa itong sila masyadong magaling, itong sila Attorney Ligutan, Attorney and Congresswoman Jinky Luistro, at iba pang prosecution magagaling na prosecution lawyers. So halos kinakain na lang nila ng buhay itong mga defense lawyers kasama na yung ngayon na hindi naman nakaporma kay Ligutan. So kaya wala na. Nakikita ni Sara ang huling pag-asa niya ay yung ito na lang prayer, pero I doubt whether mabobola niya ang Diyos, maluloko niya ang Diyos na tinawag siyang stupid God ng tatay ni Sara Duterte. Nawawala na ng pag-asa si Sara Duterte kaya she's now turning to God. The God that masyado ng desperado na talaga itong si Sara Duterte that kagaya ng mga may sakit sa buhay, na may cancer, may sakit sa puso, may problema sa pera, lahat yung tao na nakikita nila wala na silang pag-asa dito sa mundo, they start to become religious, they start to return to God, nagbabalik loob sa Diyos. At ngayon, yan ang nakikita natin kay Sara Duterte, which is just a sign na nawawala talaga siya ng pag-asa. Alam niya maaresto na siya soon at matanggal na siya as Vice President and she will be barred from running for President in 2028. Sara is desperate and in her desperation, she's at last turning on to God. The question is, mapapabola ba si God Almighty sa sana ang unang gagawin niya, she should confess her sins. Yung involvement niya, ilan sa 30,000 katao na pinatay ni Duterte at mga pulis, siya ang nag-order sa Davao nung mayor siya ng Davao. Ilan doon, 20, 30, 40, 100, 1,000. Dapat kung magdasal siya, doon siya magsimula at magkano siya nagnakaw, dapat ibalik niya yun sa Diyos. Kasi she can fool herself but she can never fool our God. So good luck na lang Sara Duterte, sa balik loob mo. But God will never give you any help unless you will confess your sins and make amends by returning yung pera na ninakaw mo and by helping financially yung mga buhay na sinira mo sa mga tao na buhay mo. And also you have to make amends to the Filipino people.